Thank you po. Hindi ho ako bisita. Kapamilya po ako. But anyway, importante kasi dapat kilala mo kung sino kapamilya mo. Mahalaga po yan. Yung relasyon, mahalaga yan. Kapag may relasyon, madali lang ang galawan po. Actually, lumabas ako, nalimutan ko yung outline. Buti na lang malapit bahay ko, no? Kung nagkataon, imaginein mo kung kubaw ako nagsalita, tapos naiwan mo yung inihanda mo para tatalakayin. Ang hirap po pala nung yan. And anyway, kamusta na po kayo? God is good? And all the time? Pwede ba kayo mag-response yung nakangiti? God is good. All the time. Parang hindi. God is good. And all the time. Hallelujah. Dapat buhay talaga. Alam nyo, kailangan mag-reflect yung pagiging Kristiyano natin, no? Resulta ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kanina ang una sumalubong sa akin yung asong galing. Turuan ba to? Tapos pumusisyon na kagad siya sa harap, ano? Pag-pray kaya natin lahat ng mga tinatamad na mag-church maging aso. Alam nyo, nung nakaraan, naglason ako ng parang yung mga daga doon sa kapitbahay namin, naglipatan sa amin. Siyempre, kako, grabe ang dami nito Naglason ako. Nung nilason ko, kinabukasan, nakita ko, nakalatag na sila lahat. At hindi ka mahirapan hanapin yung daga kasi nandun sila sa dadaanan mo. Alam nyo, ang lesson na natutunan ko doon, yung palang mga daga, kapag mamamatay na, naghahanap sila ng liwanag. At doon nila gustong mamatay. No? Maraming Kristiyano, nasa dilim na, ayaw pa magpunta sa liwanag. Yun ang magiging talakayan natin yan. Yan ang magiging pag-uusapan natin. Ang mensahe po na aking dala sa inyo ay tungkol sa katapatan. Faithfulness. Alam niyo yung katapatan kasi, yung faithfulness is a reflection of our relationship with God. So makikita yun, makikilala ang isang tunay na Kristiyano kasi magre-reflect at magre-reflect sa Kanya kung ano ang Panginoon na Kanyang sinamba, okay? Na Kanyang pinaglilingkuran. Importante na maintindihan natin ang lahat ng ito. Si Apostol Pablo, nung siya'y makakilala sa Panginoon, talaga naman makita natin, inaral niyang mabuti yung pagiging faithful kung paano siya tinawag ng ating Panginoon. At talaga naman nakita yung katapatan niya sa lahat ng kanyang ginagawa, maging sanhi man ito ng kanyang pagkakabilanggo o pahirap sa kanyang pagkatao. So, hindi nakanti ng sino man yung katapatan na yon na naghahari sa kanya. At yun ang dapat nating pangarapin. Talagang makita mo, nag-reflect sa kanyang pamumuhay, yung relasyon niya sa Panginoon, bunga ng kanyang katapatan. Okay? At yan ang ating pag-usapan, katapatan. Pakisabi nga sa katabi mo, katapatan. Samahan niyo po ako sa aklat ng 2 Timothy in chapter 2 beginning in verse 1 and the following. Naging bunga ni Pablo itong isang kabataan, itong batang ito na si Timothy. At talagang sinubaybayan niya yung paglilingkod ni Timothy. Hindi niya pinabayaan, nandun yung kanyang payo na laging ibinibigay sa kanya. Kanina napansin ko yung song leader, bata pa, no? Ilan taong ka na, anak? Ha? Kala ko 14 lang Mali pala ako. Nagdibo na. Panganay niyo ito? Praise the Lord, Oo. Kakatuwa, no? Noong na makita ko, baby pa ngayon, ito na, song leader na pala. Hallelujah. So, siguro kaidaran mo nung tinawag si Timothy ng Panginoon.
Young people din siya eh. Kabataan lang siya, sa totoo lang. Kabataan na inaruga nung kanyang mga magulang, yung kanyang mga lolo, lola, na mga mananampalataya. Kaya hindi katakataka na itong si Timothy, nakamulatan niya talaga. Nakamulatan niya na ang gawain ng Panginoon hanggang siya ay ma-disciple, maturuan, at sa murang edad, naging pastor pa. Nagpastor siya. Ibig sabihin, sa pagpapastor pala, hindi ang edad ang sukatan. Kay bata, kay matanda, kapag tinawag ng Panginoon para magpastor, magiging pastor talaga sila. So ngayon, si Paul, meron siyang sinulatan niya ito si Timothy. Kasi nga, ang layunin para itong si Timothy, dahil siyempre bata pa, kailangan ng gagabay sa kanya para alam niya kung ano yung mga bagay na dapat niyang gawin at hindi na magkamali. Yun naman yung advantage ng isang matanda na tinawag ng Panginoon kasi subok na tayo sa karanasan. Marami na tayong pinagdaanan at yung mga pinagdaanan na yon ay naging kwento na nagkaroon ng kwenta na magagamit natin sa pagmiministeryo. Samantalang si Timothy, bata pa, kaya kailangan merong aayuda sa kanya. So, kailangan mangyari yun At yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya. Para sa gayon, maging mabuting kawal siya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya importante talaga ang nakikinig. Sabi kanina, handa na ba kayong makinig? At nag-response kayo. Kaya talagang importante Kasi talagang kailangan dito yung tenga Kaya nga sabi ng Lord, makinig ang may pandinig. Kasi kung hindi mo pakikinggan or pakinggan mo man, ilabas mo dito, wala magiging pakinabang. At ang resulta, magiging questionable ka. Pwede naman palang makilala na tayo ay isang lantarang Kristiyano na hindi mo kailangan itago, hindi mo kailangan ikahiya. Parang kahapon, nag-post ako sa Facebook Nag-declare ako. Sabi ko, ako'y Kristiyano at mamamatay na Kristiyano. Wala pang ang dami na nag-response yung mga kaibigan ko, nag-amenan na sila. Alam nyo, bihira yung nagdi-declare ng ganun siguro sa iba, ang isip nila, mamamatay na ba si pastor? No, kay mamamatay na ako, kaya hindi ko pinangangambahan yan. Kasi sabi ni Lord, ang nagtitiwala sa akin, nananampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yung palang kamatayan ng mga Kristiyano, daan yun para makadaumpalad mo na ng mukha ng ating Panginoong Jesucristo. O bakit mo ipagkakait yun kung dumating man? Okay, ngayon sabi dito po tayo sa 2 Timothy chapter 2. Magandang kwentuhan ito ako po'y narito para magkwento lang sa inyo. Hindi ako magse-sermon, kaya huwag kayong mag-alala. May karapatan lang mag-sermon sa inyo si Pastor Iray. Ang pagtayo kasi may dalawang methods yan. Pag tumungtong ang isang preacher dito, ano ba gagawin niya? Dalawa lang yan. Either gamit siya ng methods about principle of sermon or methods about teaching. Kaya ako po ay magtuturo lamang. Then, sabi rito, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristong Jesus. Anak niya sa pananampalataya si Timothy, at sabi ang introduction ng salita ni Apostol Pablo sa kanyang kinikilalang anak o bunga sa pananampalataya, parang kayo, anak kayo sa pananampalataya ni Pastor Iray, at merong ang sinasabi dito, anak ko. Ang sarap pakinggan nun, yung ang trato sa iyo, anak ka. Alam niyo po, sa kapurihan ng Panginoon, isa sa reason kung bakit
kinilala ko ng marami sa City Hall. Kasi nga, kapag in-address ko, ang tawag ko sa kanila, anak. Iba pala dating noon. Yung halimbawa, makikisuya ka, anak, okay lang ba? Alam mo, Timano, sasagot sila, opo, pastor. Parang karangalan pa nila. Nasundin ka at masunod ka. Okay? So, pag ganun ang pinapakita mo at inaangkin mo siya bilang anak, so, ang sarap ng pakiramdam ng tao na yon. Kaya marami ho. Yan si Manot, madalas ko rin mautusan yan eh. Although may mga time hindi niya ako sinasagot kasi nga busy sila. Hindi. Alam ko naman. Marami eh. Kaya doon sa City Hall, pag tinanong, Pastor, saan ba talaga ang opisina mo? Ay, wala akong opisina ka ako. All access ako. Kung saan ako humapo, yun ang opisina ko. Okay? Ang sarap nung gano'n, mape-penetrate mo yung bawat opisina na hindi ka nangangamba. Alam niyo bakit ko nagawa yon? Dahil nga doon sa, pwede tumuloy? Ay, Pastor, sure, tuloy po kayo. Pasok ako. Kaya talagang pag nasa City Hall ako, pag-alagala lang ako. Kasi nga, importante yung relasyon. Ang maganda sa akin doon, hindi ako empleyado. I am a pastor. Yun yung maganda. Na hindi ako naroroon para magtrabaho. No. Naroroon ako para mag-minister. I am a minister of the gospel of the Lord. Minister ako. Kasi, kaya lahat ng galawan ko doon, may kaugnayan sa pagiging ministro mo. Nagpe-pray, nagpapayo, okay, nag-a-assiste sa mga taong lumalapit sa iyo. At yun lang naman talaga ang pwede kong panghawakan o pwedeng itulong sa mga mananampalataya, sa mga katulad nyo. Yung madala ko lang sila sa tamang opisina na hindi sila maloloko, hindi sila makukurap, malaking blessing na yon para sa kanila. Amen? So, ganun lang ang gawain ko doon. Kaya lahat connected sa pagiging pastor. Hindi ako nagda-drive. Hindi ako nag-pahinante. Dahil doon, sabi ko, Lord, gusto ko na isama si Pastor Iray tsaka si Pastor Boots sa departamento namin. Okay, kasi mga pastors po ito Ilalawak na po ang ministry. Kasama na ang embos, magmi-minister kami. Sabi ni Senador Alan, Pastor Tony, dapat magano na kayo, mag-mentor na kayo ng maraming Tony, ng maraming Pastor Jim. Kasi titira na tayo. Bakit pa ako magme-mentor kung may mga mentor ng katulad ni Pastor Iray at Pastor Butch? Kaya nilakad ko na. Nasikaso ko at inaantay na lang ibaba kasi for signature na. Pero sigurado na yon, amen? Kaya hindi nyo na siya makikita ng hawak ng truck, okay? O nagmo-monitor kung saan. He is a pastor, amen? Ibabalik natin yung imahe ng mga pastor. Okay? Hindi na tayo alipin. Anak na tayo ng Diyos So, yun po yung reason kung bakit madalas nyo na kami makikita magkakasama. Okay. Ngayon, importante yung sabi ni Paul, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahan ni Jesucristo. So, sabi niya, magpakatatag ka at para mangyari yon, okay, sabi ni Paul, para maging matatag ka, tumingin ka kay Kristo. Hindi sa akin, sabi ni Paul. Ako, magsasabi lang. Pero, yung katatagan, sa Kanya magmumula. Amen? So, dapat ganun po. Ano man mga sermon, ibinababa sa atin, turo, binababa sa atin. Huwag natin tignan yung nagsasalita. Okay? Kundi yung nagsalita. At ang salita, sabi ng Bible,
ay nung una pa man ay naroroon na kasama ng Diyos at siya ay Diyos. So, in verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ipinagkatiwala mo rin o ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayanan magturo naman sa iba. So, ingredients din talaga sa pagiging Kristiyano, sa pagiging lingkod. No? Kung paano kayo tinawag ng Panginoon, alam niyo po, dapat malinaw sa inyo, tinawag ka rin ng Panginoon. Okay? Kahit hindi ka pastor sa wari mo, gawin mo kung ano yung ginagawa nila. Kaya sabi ni Paul, maging ebanghelista kayo. Tularan niyo yung mga ginagawa ng mga ebanghelista. Ibig sabihin, kaya kayo nakaupo riyan para someday tatayo kayo. Hindi kayo forever na nakaupo. Tingnan niyo itong si song leader. Di naman siya forever karay-karay nung kanyang parents. Ngayon siya na yung nagkakaray. So ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano may simula, may ending. Kung wala kang ending, wala kang kwenta. Diba? So, dapat nagpapatuloy. Sabi ni Paul, ano man yung itinuro ko sa iyo, ipasa mo rin. Pasa-pasa rin. Okay? Ano man yung napakinggan nyo ngayon na nag-strike sa iyo, yan ang message ng Panginoon, hindi mag-stay sa iyo yan. Para masabi na naintindihan mo yan, dapat maipasa mo. Or else, wala ka talagang natutunan. Kaya, importante na dapat maintindihan natin ito. Ito yung sinasabi ni Paul sa kanila. Sa verse 3, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristong Jesus. Okay? Maging mabuti daw. Makibahagi sa hirap. So, ang buhay Kristiyano, hindi pa sarap-sarap lang, sa totoo lang. Bago namin narating ito, ako, lalo na ako, hindi na ako lalayo kasi mahirap gumamit ng ibang kwento. Paano ba ako nagsimula? 2005, isa ako sa hinair. Dalawa kami ni Pastor Jim noon actually. Hinair ng mga Cayetano. Na-hired kami. Wala sweldo yun kasi volunteerism ang aming dinadala Hindi ho kami Nung una, ayaw ko yung politika kasi pastor kami Pag hindi ka sanay, sa mundo nila, ang hirap nun. Kasi tignan nyo, pastor ka, pupunta ka sa isang side. Pag pumunta ka sa isang side, magagalit na sa iyo yung kabila. O paano mo pa mamiminister? Paano kung gusto mo mag-share ng Word of God dito sa kasama mo ngayon at pagdating doon sa kabila, baka rejected ka na. Huwag yan, kalaban yan So nakita nyo, mahirap yun. Nung una, gusto kong tanggihan. At kinwestiyon ko rin si Lord. Sabi ko, Lord, politics na ito Politika na ito, mahirap to kako. Paano ba ito kako? Hindi ko po maintindihan. 2005 yun Actually, 2002 kami nag-start, 2005, nagsisimula na kaming magturo. Pagkatapos nun, magtuturo, alam nyo, kailangan talaga maintindihan natin para yung galawan is smooth Para may tapang ka, may talino ka, haharap ka So, nung kami pumayag na ni Pastor Jim, pumayag na kami. Sabi ko, Lord, ipaunawa mo. Naintindihan ko. Kasi ang role pala namin gagawin, ang gagawin lang namin, lahat ng meetings nila, sisimulan lang sa prayer. Wow!
Kako, ibig sabihin, kung magpe-pray kami, hindi naka-apekto sa aming calling. Ano? Magpe-pray. Ikalawa, binigyan kami ng pagkakataon mag-evangelize. Naku, kaya yung buong Taguig, nakilala tayo. Kasi, bago pa namin ipakilala yung mga politiko sa tao, una naming pinakilala si Kristo sa kanila. Ang isang reason kung bakit nakuha ng mga Cayetano, maraming din nakakalam nito. Yung pagbibigay nila ng daan, pagrespeto sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng panalangin. And because of that, nakuha nila yung favor. Nakuha nila. Kasi may mga lingkod na pinatayo na hindi natakot publicly, kahit saan man sulok, hindi natakot ipagsigawan ng pangalan ni Kristo at ang mensahe ng kanyang kaligtasan. Yun po yung naging dahilan. No? Imagine mo bago namin sila ipakilala, si Kristo muna. Kaya, tahimik lang sila. Then, naiintindihan ko, no? Lord, ano bang ibig sabihin ng politician? Alam nyo, pag naiintindihan nyo yung salitang politician, ikagugulat mo. Marami kasing nag-inspire, no? Hindi ko alam, baka kayo, may mga nangarap sa inyong, sana tumakbo na lang akong kagawad, o nag-SK ako, tumakbo akong kapitan, etc. Pero, ang layunin mo, makatulong. Yun ang layunin naman Pero nung tumakbo ka, hindi ka pinalad. Paano na? Paano na yung pangarap mo na makatulong sa kanila? Hindi ka napaluklok. Ngayon, ito ang ibig sabihin ng word na politician. Nung una, hindi ko rin maintindihan. Maigi na lang, meron akong barkada, may kaibigan ako, na anytime na meron akong tanong, pag tinanong ko siya, nasasagot, ang galing. Tinanong ko siya, kako, Miriam Webster pangalan niya. Miriam, ano ba ibig sabihin ng politician? Sabi niya, alam mo, Pastor Tony, ang ibig sabihin ng politician, silang mga nagnanasa, silang mga naghahangad na tumulong sa kanilang kapwa, politician ang tawag sa kanila. Wow! Ang ganda pala. Sige nga, tanong ko to dun sa kanila noon baka pwede ko rin tanong sa inyo. Sino po sa inyo rito na kahit sa simpleng paraan ay gustong makatulong sa kapwa niya? Taas ang kamay. Wow! Sabi mo nga sa katabi mo, politician ka rin pala Naintindihan nyo na? Kami pala, politician. Hindi kailangan maging mayor, maging vice, maging konsihal para lang gawin yung dapat gawin. At ang pwedeng gumawa nun, mga Kristiyano. Kaya nga tayo naririto Munti man ang bilang natin, given na yon. Munti man ang bilang natin, hindi na issue yan. Okay? Kasi kahit naman si David, munti lang din Okay? Pero tinalo niya yung higante. Kung mas malaki tayo, ano dating natin? Diba? Can you imagine? Paano kaya kung nanalo si Goliath? Sige nga. Paano kung nanalo si Goliath? Do you think may kwentuhan? May kwento? Wala. Higante yun Diba? Kaya nagkaroon ng kwento hanggang ngayon, hindi matapos-tapos yung kwento, binabalik-balikan, kasi nga, yung batang paslit, tinalo yung warrior na higante.
Bakit ka ngayon manliliit? Bakit iniisip mo hindi mo kasi ang pastor Hindi nga ganun Okay? Ang importante, tinawag ka ng Diyos. At may pakinabang ka. At dapat pakinabangan ka. For God's glory. Amen? So, lilinawin natin Kahit nga hindi na ako mag-outline nandito na lahat Sabi niya, ang isang kawal ay hindi magiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinikap niya mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. So, nakita niyo, alam na alam daw ng isang sundalo kung bakit siya nandun at anong ginagawa niya. Kailangan kasi alam niyo kung bakit nagkaroon ng korupsyon? Bakit nagkaroon ng korupsyon? Kasi maraming mga politiko nila na pumalaot na hindi naintindihan yung pagiging politician. Akala nila yung pagiging politiko ay daan ng pagpapayaman para magkaroon sila ng kung ano-anong pinapangarap nila. Kaya maraming nakaupo dyan, hindi naman talaga ang siste maglingkuran. Kaya sila naririyan kasi ang punteriya nila yung yaman ng kaban ng bayan. Yun Kaya sila naririyan para proteksyonan yung mga illegal activities nila o kung anumang negosyong meron sila. At dahil doon, naging corrupt. Subalit kung alam nila kung bakit sila naging politician, madali para sa kanila ang maglingkuran. Hindi sila mangangamba, maubusan man sila ng pinansyal o pansarili man nilang pera yung ginibigay nila. Masaya sila. Yun yung pakinabang natin sa mga kaitano. Maigi Kristiyano. So, nakita natin. Kasi may mga politician, parang boxer Lagi nakakuyom yung mga kamay. May mga politician, nakartista. Yan ang kaitano. Ay, inaanak ko pala Nag-mature na. Sino ka nga? Sino ka? Oo nga, Ay, hindi ba siya Sino ba yung inaanak ko? Hindi siya si Rona? Ay, sorry po. Kahawig ni Rona kaya pala. Pasensya na. Inaanak ko kasi yun Kaya akala ko si Rona. Pasensya na po. Natanda na Kaya medyo umi-strike na para kasi matanda na kami. Paano kung 5 taon na lang ilalagi namin sa mundo? Sino hahalili? Sino magpapatuloy? Sabi mo sa katabi mo, ihanda mo na sarili mo, ikaw yun. Diba? Para hindi kayo mangangamba. Sabi ng Lord sabi ni Lord kay nung patay na si Moses, si Joshua, patay na si Moses. Ganun ka agad Muntakin mo. Hindi dinahandahan Patay na. At ikaw na ang kahalili. So, pero magdali, nayanda na siya ni Moses bago pa. Kasi kasama siya lagi. So, maganda yung principle ng pagiging kawal, sinabi dito, yung pagiging soldier. Sabi niya, maganda sa isang sundalo, alam na alam niya kung ano yung ginagawa niya, alam niya kung bakit nandun siya. Talagang hinubog sila. Hindi naman pwedeng pa nag-apply ka sundalo ngayon, bukas, sundalo ka na. Hindi Talagang mag-undergo sila ng mga trainings. Di ba? Matindi yung talagang pagdadaanan nila. May mga pampalakas ng katawan, pampalakas ng isipan, ng emosyon. Lahat yun, piniprepare yun. Para pag nandun na sila, itinalagan na sila, alam na alam nila at madaling-madali para sa kanila yung kanilang ginagawa. So, dapat sa atin,
ganun din po. Okay. Sa verse 5, hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya manlalaro ayon sa mga alituntunin. Inalimbawa naman sa pagiging athlete. Alam nyo, para maging mahusay kang athlete, siyempre, paghahandaan mo yan. Hindi naman pwedeng pag gusto mong magbasketball, magbabasketball ka, champion ka na, no? Hindi ho ganun yan. Parang sabi ni yung coach na nag-resign, sabi niya doon sa matangkad na player, sabi sa kanya, mahihirapan ka kung hindi ka dadalo ng mga pag-iinsayo. Hindi naman pwede maglalaro ka na lang basta-basta na hindi ka naghahanda. So, kailangan talaga paghandaan Kung hindi gusto mong maging mahusay, mag-practice ka. At yung pagpa-practice, yung na magiging way para maging perfecto, maging perfect ka. So, yun daw dapat mga Kristiyano, ganon. Tulad siya ng isang sundalo at katulad niya rin yung isang atleta. Na kung paano pinaghahandaan ang bawat laban na kanyang kakaharapin. So, dapat handa. Alam niyo ba, kami mga pastor sumali ng basketball at kami ay napaunlakan doon sa Barangay Wawa, lumaban kami as guest team. Tapos ang makakalaban, mga unbeliever. Mga kampi ko, mga pastor, parang first time nga lang lumaro ng liga. Kaya yung mga unang laban namin, talo kagad, nakadalawang talo kagad kami. So, siyempre, ano ang asahan mo? Hindi naman talaga kami para doon, no? O hobby lang namin yun, no? Sports lang namin yan. Pero, sa kabila nun, nakapasok pa kami ng semis. At lumaban pa kami ng para ma-disqualified kami, talunin kami ng twice. Unang saltada pa lang, nanalo na kami. Sabi ng mga taga ron, grabe yung mga pastor, ang lakas manalangin. Kasi nga talo na, nananalo pa Imagine yun. Excuse me. Tapos, lumaban pa kami championship. Kaya naman sana mag-champion by the grace of God. Kaya lang kasi, siyempre, dahil pag natapat ng Sabado, medyo yung ibang pastor, may mga gawain na, hindi na makakarating. Kaya madalas, kapag kami lumaro, 7, 8, marami na yung siyam. Ang isang team ay 12 player. Pero talagang sabi ko rin sa team, mas mainam na rin sila manalo, kako. Kasi una, paligan nila ito. Paligan ng barangay. Kung sakaling tayo manalo, pakinabang sa atin ng barangay? Hindi naman tayo taga rito, hindi naman tayo boboto para sa kanila. At least kung tagaroon ng mananalo, kako, masusuportahan yung team nung nagpaliga. Diba? Ngayon may wisdom Kaya nung kami hirangin bilang first runner-up, okay na kami doon, happy. Sabi nga nung ibang kasama namin, yung nga lang mapalaban tayo ng championship, champion na tayo Okay? Bonus na lang kung talagang tayo pa yung magtatap. Totoo naman. Kaya ganun, nag-iensayo kami. Pero siyempre, ang iniingatan namin, lagi ko sinasabi sa team, tandaan nyo, alam nila pastor tayo may nagpakilala sa amin, yung isang kalaban namin, pakilala sa akin, very proud, pastor, Christian po kami from Bethel. Wow, kako, praise God. May mga Christian din pala doon sa makakalaban. Nagkaharap kami, naku, mahirapan ka makashoot pag ako kaharap mo Napamura. Kala ba Kristiyano ito nagmumura? Hindi na siya tumingin sa akin. Tapos, ang basketball po kasi physical game yan Sabi ng ibang pastor, Pastor, basta tayo laro lang. Kako, kapag gusto mo laro lang, huwag ka sumali ng liga. Kasi ang liga,
Kompetisyon yan. Kaya may physical yan. Ganun lang kasimple kako. Ihanda nyo sarili nyo. Mananakit talaga sila at masasaktan ka. Physical game yan eh. Tapos yung nagpakilalang kasi championship na eh. Nakauna kami, best of 3, nakauna kaming panalo. Yung ikalawang laro namin, kami na naman na nagkaharap kasi magaling talaga siya. Magaling, sa totoo lang. Physical nga laban, tinatapatan ko kung ano yung physical na ginagawa niya. Napikon. Ganyan paman, ako naman, ngiti-ngiti. Inakamayan ko, ayaw ko mamay. Huy! Okay. Ayaw. Kaya nung mga sumunod na game, di na siya naglaro kasi nahiya talaga siya. Nahiya siya siguro. Pastor, sorry na po. Magaling pa naman talaga. Oo. Ewan ko kung sa kanya napunta yung MVP. Ganun. Tayo daw mga Kristiyano ay dapat matulad sa isang atleta. Paghahandaan mo talaga. Okay? At meron pa siyang isang halimbawa dito sa verse 6. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. So, ibig sabihin, kung meron mang unang dapat makinabang, matuwa, masiyahan, anuman ang magiging resulta ng mga ginagawa natin, ng galawan natin, o yung gawain ng Panginoon sa buhay natin, una, ikaw na nagpapagal. No? Ikaw yan eh. Ikaw yung nasa frontliner ka, ikaw yung nakikibang ka, at anuman ang maging resulta nito, ikaw ang unang makikinabang. Alam ng Diyos yan. Hindi ka man parangalan ng tao o hindi man napansin ng tao kung ano yung naging part mo, naging role mo. Okay lang yun. Ang importante, alam ni Lord. Amen? Yanin yun eh. And system, minsan, nagdidepend tayo sa tao. Bihira, lahat pinasalamatan. Ako, hindi man lang pinasalamatan. Samantalang ako yung nagpagod. Ganon tayo, di mo ba? Pero alam niyo ba, pag hindi mo pinansin yung mga bagay na yon, ang hindi mo alam, mula doon sa kataas-taasan, may nakapansin. Anong gustuhin mo? Yung papuri ng tao, yung papuri na nagmumula sa Diyos. So, dapat ganun tayo mga kapatid. No? Ma-inspire tayo sa lahat ng ating ginagawa. Sabi dito, tularan natin ang mga magsasaka. Alam nyo, maganda sa magsasaka. Kaya ang tibay nila. Alam niyo kung bakit? Nakababad sila sa arawan. And secondly, connected sila sa ground. Nakapaa. Kaya matibay sila. Ako, most of the time, pag nasa bahay ako, hindi ako nagchichinelas. Gusto kong maramdaman, okay, yung pakiramdam na nakaapak pa rin sa lupa. At gusto ko na manatili yon na ako'y galing lamang sa lupa. Kaya iba talaga yung lakas ng mga magsasaka. Okay? Matibay sila. Ang isang reason kasi nga, babad sila sa enerhiya mula sa ibinibigay ng araw. Vitamin D yan. Hindi ko alam kung kayo inaaarawan pa. Magpapaaraw, nakapayong naman. Ano pakinabang nito? Yun yung reason kapag ako'y nagmumotor, hindi ako nagja-jacket. Kasi sabi ni Doc Atoy, ang paniniwala ng marami sa atin para pakinabangan mo
yung enerhiya mula sa sinag ng araw, sa umaga lang. Yung iba nga, may pamantayan pa yung from 6 to 8, pag 9, wag na. Mali pala yun. Mali. Hanggat may araw pala, pwede kang magpa-araw. Hello? Kung tinanghali ka ng gising, so wala na, mamimiss mo na. No. Pwede ka magbabad sa arawan. Sabi nga, kahit 30 minutes lang. Kaya ako, pa nagmumotor ako, lagi ayaw ko mag-jacket. Gusto kong maarawan ako. Kasi merong bitaminang ibinibigay yun. So, importante yun. Kaya daw nagiging unhealthy ang marami sa atin kasi nga hindi na naaarawan. Takot na takot maarawan. Baka dumating nga ang panahon, yung mga nagja-jogging, nakapayong na So, hindi po pwedeng gano'n. Then, sinabi yan ni Paul sa kanya, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Minsan kasi may time na yung sinasabi ng pastor natin, pakiramdam natin si pastor lang naman yun Nasakit magsalita ni pastor. Bakit ka nasasaktan? Kasi nga, kaya tayo nasasaktan, hindi natin inantay yung paano natin mauunawaan ito. Sabi dito ni Paul, ipauunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Sabi niya, tuturuan kita, may sasabihin ako sa iyo. Hindi naman lahat na sinasabi maganda sa pandinig Most nga, nasasaktan tayo, may kurot Amen? At ang siste, kinukurot ka na, ayaw mo pang bumitaw. Diba? Alam mo, ganun talaga. May time, may kurot. Pero kung yung kurot na yon ang magpapabago ng imahe natin, wow, praise the Lord. Sa una, hindi mo maintindihan. Even si John may sinabi diyan. Maring sa mga unang pagkakataon, hindi mo maunawaan. Subalit pagkatapos nito, maunawaan mo rin. Ano ba yung mga bagay-bagay na inakala mo mas importante para sa iyo? At dahil doon, naku-question yung katapatan mo. Na instead, na yung katapatan, ibigay mo sa Diyos na buhay, na siyang tumawag sa iyo, ang nangyari, part-time na lang siya. Kung may matira, Lord, yun ang sa'yo. Yan. At kung sa mga sandali na ito, sinasabi ni Lord, dinidil ka ni Lord, nak, magbago ka na. Bitawan mo na yan. Hindi yan para sa akin. Ganon Meron isang kwento. Meron po isang Kristiyano na naninirahan sa isang maburol na lugar sa probinsya. Maburol. Ibig sabihin, maraming bangil. 10 oras ng gabi, siya'y naglalakad dun sa kaburulan. Ang siste, dahil madilim na at sila'y umaasa lamang sa liwanag na mula sa mga bituin o liwanag mula sa buwan, subalit kadalasan sa burol, sa alitap-tap na lamang. Sa kanyang paglalakad doon sa burol, bigla siyang napadaos-dos. At nahulog siya. Alam niya, bangil yun. At nung siya'y mahulog, napatangan siya sa isang sanga. Nawari niya, yun ang magsasalba sa kanya. Hindi siya bumitaw sa pangambang mapapahamak siya. At dahil doon, itong Kristiyano na ito, nagbalik sa panalangin.
nag-pray, Lord, tulungan mo po ako. At alam nyo, napaka-effective ng prayer talaga. Ng isang tao na nananalangin na hirap na at talagang umaasa na sa saklolo. Iba prayer niyan eh. Prayer is powerful because God is powerful. Napahawak siya. Ay, hirap na hirap siya. Kung ano-anong kulisap ang kumakagat sa kanya. Pero hindi siya bumibitiw. Yung pawis niya butil-butil. Hirap talaga siya. At ang prayer niya, Lord, tulungan mo po ako. Doon sa prayer niya, sinagot siya ng Lord. Sabi ng Lord sa kanya, anak, bumitaw ka. Napag ganun siya. Siguro, niisip niya, sino yun? Kasi nga, nakatangan siya sa pag-asang yun lang ang magsasalba sa kanya. Nung pray siya, tulungan siya, may nagsalita, anak, bumitaw ka. Lalo siya napakapit. Lord, kabagan mo ako, tulungan mo po ako. And sabi ng Lord ulit sa kanya, anak, bumitaw ka. Alam niya, sabi niya, Lord, ikaw ba talaga yan? Marami sa ating ganyan. Magdamag, hirap na hirap. Galay na ngayon. Ang hirap nun. Tapos may gravity pa. Alam niyo ba yung barbell? Kay mga babae, kaya niyong buhatin yung mga dumbbell na 20 pounds. Kakayanin niyo yan. Pero subukan niyong mag-push up, yung sarili niyo buhatin niyo. Hindi kayo makaisa. O kahit sa baras, di ba? Hirap na hirap ka makaano. Kasi yung katawan mo, binubuhat mo eh. Pero pag may mga ibang bagay kang gustong buhatin, mabubuhat mo. So, ganun ang nangyari sa kanya. Ganyan ang sitwasyon niya. Nakahawak siya. Hindi siya bumitaw. Kahit may word na para sa kanya. Bumitaw ka. Hindi siya bumitaw. Magdamag. Hirap na siya. Pagod na siya. Hinang-hina na siya. Hanggang sumabog na ang bukang liwayway, nagliwanag sa kapaligiran. Alam niyo kung ano itsura niya? Ganito na lang pala kababa, oh. Yan lang, oh. Kung bumitaw siya, tapos, kung naniwala siya, hindi sana siya napagod, hindi siya napuyat, hindi siya nangala, hindi siya nahirapan, pinawisan ng katakot-takot. Ganyan tayo. Pinahihirapan natin ang lahat eh. Ginagawa natin komplikado ang lahat eh. Minsan, kahit may mensahe na, gina-justified pa natin. Alam nyo, nung magpakain ng 5,000, ang Panginoon, mula doon sa 2 isda, 5 tinapay, sila lang yun. Yung wala doon, hindi yun naranasan. And the same with us. Kung para kanino man ang mensahe ngayon, hindi doon sa mga wala rito. Amen? So, ganun po yun. Hindi tayo pwedeng nananambahan daw. 2 klase yan ng bitbit eh. Yung isang bitbit bayong. Yung isang bitbit sagwan. Kaya pa nagmensahe na, yung iba daw yung may hawak na sagwan, sayang wala siya dito. Ito yun eh. Para sa kanya to eh. Sagwan. Samantalang yung may bitbit daw na bayong, Lord,
sorry po, susunod na po ako. Bibitaw na po ako. Lahat inaako niya. Inaangkin niya. Yan ang naging attitude. Then, sabi ni Paul kay Timothy, yung sinasabi ko, kapag hindi mo maintindihan, antayin mo lang, ipaliliwanag ng Diyos sa'yo. Kung bakit may mga kanya-kanya tayong karanasan na dinadaanan, na kung minsan kinu-question natin, Lord, bakit ako pa? Minsan ganun tayo, di ba? Kristiyano naman ako Bakit ako? Kung sagutin ka ni Lord, sino gusto mo? Si Pastor Iray na lang. Hindi pwede ganun. Oo. Kung bakit ikaw, kasi kaya mo. Di ba? Sabi ni 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na ibinigay sa sino man na hindi naayon sa kanyang kakayahan. Ibig sabihin, kapag ginalaw ni Lord dumating sa iyo yung problema, gaano mang kabigat yan, gabundok man yan, kaya mo. Pag hindi mo kaya, haharangin ni Lord yun, hindi siya papayag. Kasi lahat ng nangyayari ayon sa kanyang kalooban. Ano man ang ating iniisip, Diyos pa rin naman ang masusunod Yan ang lagi natin tatandaan. Kaya tayo namumblema kasi problema ng may problema, nakikisaw-saw ka Hindi naman para sa iyo yun. Kung inalaw man ni Lord, malaman mo yun, makita mo yun, ng purpose, mag-pray ka. Bakit hindi ka pa nakaka-amen? Nagkapati na sila. Diba, lalo sa pamilya ganyan. Alam mo, kung sa kanila binigay, kaya nila yun. Huwag ka makisaw-saw. Bibigat lang. Kaya nga, paghingi ng payo, hindi dapat sa kamag-anak. Hindi dapat sa barkada. Kasi nga bias yun. So, ganun po talaga dapat. Ibig sabihin, basta pag may problema, lagi mong tatandaan, kaya mo. Pag hindi mo kaya, hindi papayag si Lord. Natandaan niyo yung time ni Job? Ang ganda ng buhay niya. Takin mo. May nainggit. At yung pagganda ng buhay natin, hindi naman lahat talaga matutuwa Kung minsan marami dyan nainggit. At alam niyo ba yung author ng inggit? Ito yan. Minsan, itong si Satanas, umarap sa Panginoon. Sabi niya, Lord, kaya lang naman nasunod sa iyo yung si Job na yan. Maganda buhay Alisin mo. Itatakwil ka niyan. Yun yung sabi niya. Alam ng Diyos kung sino yung kanya? Kung sino yung kanyang tupa? At nakikinig sa kanyang tupa? Okay? Then sabi ni Lord kay Satan, sige, kunin mo. Pero wag mo sasaktan. So nakita niyo? Sabi ni Lord, sabi ni Satan, alisin yung kanyang, kung ano man meron siyang maganda, itatakwil. Sabi ng Lord, sige, kunin mo, pero huwag mo sasaktan. Ano po nangyari? Nawala ang lahat. Nawala lahat para kay Job. Nawala yung profesyon niya. Nawala yung kinikita niya. Nawala ng lahat. Pero sa kabila nun, nanatili siyang tapat sa Panginoon. Yung inggitero hindi pumayag. Rumibounce Sabi niya, Lord, sa totoo lang kaya hindi kanyang tinatakwil kasi ayaw mo saktan Kaya ginamit yung sinabi ni Lord. Ganun talaga si Satan
Alam niya rin ng scripture eh. At kung minsan, kung may maganda man sa kanya, ayun, buti pa siya, alam niya lahat, tayo wala. Ha? Kung meron pang isa, si Satan masunurin eh. Pag pinalayas mo, layas agad eh. Yung Kristiyano, ang hirap po. Ano? Okay, sabi ni Satan, saktan mo, Lord. Ano sabi ni Lord? Sige, saktan mo. Pero huwag mong papatayin. Nakita niyo ho, limitado si Satanas sa buhay natin. Wala siyang kapangyarihan. Sinaktan niya. Tinubuan ng pigsa. Mula talampakan hanggang ulunan. Di maupo, di mahiga, di matayo. Kung ikaw kaya tubuan ng ganon. Ikaw nga, tigawat lang ng isang piraso sa hindi mo na kain tanggap. Laki ng tigawat ko, ayoko na. Yung hiya ka po. Hello? Ito, pigsa. Pigsain ka. Siyempre, walang may gusto niyan. Nung nagkaroon nga ng conference sa Bulacan ang nag-lead ng prayer, Ilocano Pinag-pray yung Ilocano, pastor. Kayo po mag-lead ng prayer. Siyempre, bihasa sila sa hindi sila bihasa sa Tagalog. Siyempre, English at saka Ilocano lang yung mga yun nung one time, kinapos siya ng Tagalog. Hindi niya na alam kung ano sasabihin niya, ano yung kalakasan sa Tagalog. Hindi niya alam. Kaya sabi niya sa prayer niya, Lord, pigsain mo sila. Bigyan mo sila ng pigsa. Bakit nagtakbuhan yung mga pastor? Natakot Pala sa Ilocano, yung kalakasan, pigsa. Natakot na. Pero pinigsa naman to siya. Literal na pigsa. Okay? Nagmukha siyang pinya Daming mata Madali mo, buong katawan may mata. Nasira ba si Job? No. Nanatili yung katapatan niya. At dahil doon, lumayas na si Satanas. Hirap pa. Kamali ako. Dapat pala yung taga-door of faith na lang ang tinis ko. Nasira siya gusto niya man ma-born again, hindi siya pwedeng ma-born again Hindi siya qualified Kasi nga hindi siya panlangit Pang-impyerno siya Ano? Ganun yan. Then, sabi ni Paul dito, kay Timothy, alalahanin mo si Jesucristo. Remember Jesus Christ. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay na nagmula sa angkan ni David, ayon sa magandang balitang ipinangangaral ko. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos sa paraan ng isang kriminal. Subalit hindi kailanman nagapos ang salita ng Diyos. Sabi ni Paul, kahit ako, igapos nila. Dahil sa pagdadala ko ng mabuting balita, sabi niya, pinigilan nila ako, ginapos nila ako, pero hindi nila kayang igapos ang salita ng Panginoon. Tiniis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristong Jesus. Totoong kasabihang ito, kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Okay? Alam niyo yung isang meaning ng ibig sabihin ng faithfulness
Ano sabi ng kaibigan ko? Sabi ni Miriam, faithfulness means loyal. Dapat daw ang mga mananampalataya na nagsasabing tapat, kakitaan ng loyalidad. So, kanino tayo na magpapakita ng loyalty? Una, sino ba tumawag sa iyo? Ikalawa, saan ka dinala ng tumawag sa iyo? At yung pinagdalhan sa iyo, dun mo dapat ipakita at patunayan ang iyong katapatan. Hindi yung galante ka sa iba, pagdating sa sarili mo, maramot ka. Pag sa iba, nagiging generous ka. Pero pagdating sa simbahan mo, nakakuyom. Hindi po pwede ka. Ibig sabihin, mapapatunayan lang natin yung katapatan kapag ito in-exercise natin sa local churches natin. Kung meron man dapat makinabang o pakinabangan kung anumang sino ka at anumang meron ka ay ang iyong lokal na simbahan. So, yun ang kinakailangan. At yun ang importante na dapat ma-emphasize sa atin. No? So, sabi niya, yung loyal man is steadfast in affection or allegiance. So, kamusta yung pagmamahal mo sa iyong lokal na simbahan? Kamusta ang iyong katapatan sa iyong lokal na simbahan? Kamusta ang iyong pagsunod sa iyong lokal na simbahan? Importante ito, yung firm in adherence to promises of your duty. Kasi yun talaga eh. Importante maging malinaw sa atin ito. Doon pa lang sa pamagat, faithfulness is a reflection of our relationship with God. Ano yung sabi ni Lord dito? Ano yung importante ito eh? Lalo na yung sa, maganda ito sa ano eh, yung version ng, pardon me po bigyan niyo ako ng chance masilip sa Amplified. Maganda sa Amplified eh. Sabi sa Amplified, if we are faithless, sabi niya. If we, sino yun? Tayo. If we are faithless, He remains faithful. So, ano yung sinasabi? True to His word and His righteousness character. Hindi po magbabago yung tawag ng Diyos sa iyo, hindi po magbabago yung mensahe ng Diyos sa iyo, even yung karakter niya kung paano mo siya nakilala, mananatili po yon. Okay? So, why? For He cannot deny Himself. Alam niyo yung word na deny sa Tagalog? Dalawang ano niyan? Dalawa. Ang ibig sabihin ng Tagalog yan, yung hindi may pagkakaila o itakwil. Yun ang ibig sabihin ng deny. Hindi may pagkakaila. Doon na lang tayo, mas gusto ko yon kaysa takwil. So, ibig sabihin,
Ayon dito sa binasa natin, okay, itakwil ang kanyang sarili. Kung ano si Lord, siya yun eh. At kung ano ka, dapat yun ka. Kinakailangan mag-reflect. Okay? Makita sa iyo yung katapatan kasi tapat ang Diyos na tumawag sa iyo. Tapat daw po ang ating Panginoon. So, importante na dapat maintindihan natin ito. Aha. Actually, si Paul, napansin niyo, hindi niya na nga tinignan yung bakit sinasabi niya? Ano ba yung, halimbawa, yung, dapat kasi maintindihan natin na dito sa lupa talaga, stranger lang tayo. At ang tunay nating tahanan at kaharian, yung tahanan at kaharian ng ating Panginoon. Yun eh. Na dapat, alam natin sa ating sarili, na tayo ay taong langit. At bilang taong langit, dapat mamuhay tayo na may ugaling kaakit-akit na makalangit. So, at yan, ipatutunayan dito. Kailangan sanayin nyo dito. Pag nasanay nyo ang katapatan dito, paglabas nyo ng gusaling ito, maghahari ang katapatan sa iyo. Hindi siya pwedeng itakwil. Hindi siya pwedeng pasubalian. Same yung calling mo. Yung calling o yung pagkatawag ng Panginoon sa iyo, hindi mababago. Binabago mo lang. Dapat manatili ka ron. Okay? Upang sa gayon, lagi natin maaalala yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. Hindi biro yon. Hindi biro yon. Yung saktan ka, hindi lamang physical, even your spirit, soul, mind, verbal, lahat tinanggap niya. Insulto. Grabe po yun. Tiniis ng Panginoon, tinanggap ng Panginoon para sa iyo, alang-alang sa iyo. Imaginin mo yung hirap na ginawa ng Panginoon. Alam nyo, kung mapipicture nyo lang, kung pwede nga lang yung katulad ng mga pinikula na pwedeng bumalik doon sa panahon na yon at mapicture natin yung nangyayari. Hindi mo kakayanin? Manlulumo ka? Alam mo ba yung halaga ng pagkakatubos sa iyo? Na dapat tayo impyerno na. Pero sinalba tayo ng Panginoon. Alam niyo yung hirap. Unang pasakit. Ang unang pasakit na tinanggap ng Panginoon. Yung sakit galing sa mga kasamahan niya. Kaya si Lord durug na eh. Hindi pa siya nahuhuli ng mga Romano, sundalong Romano. Durug na siya. Isa sa kanyang inalagaan, pinakain, sa loob ng 3 taon at kalahati, ay siya pa yung magkakanulo sa kanya. Durug siya. Ibenta ka na ng ibang tao, ipagkanulo ka na ng ibang tao, maintindihan mo pa. Pero yung ilaglag ka, na matagal mo nang kasama, ka-churchmate mo pa, ka-seatmate mo pa, ang sakit nun. Madudurog ka rin.
Sila yung mga tao na talagang pinagkatiwalaan mo. Yung sa'yo, kanya. Pero, tinraidor ka. Yung bang sa tuwing oras na kakain kayo, siya yung una mong naisip, nasaan na kaya siya? Kumain na kaya yun? Tapos, siya pala yung magkakanulo sa'yo. Yan yung nangyari. Kaya yung sakit, nanggaling unang-una sa mga kasamaan. Tapos, itinatuwa pa siya. Nung inakala, Lord, bago mangyari yan, dadaan sila. Dadaan muna sila sa akin. Diba? Nanapyas pa ng tenga. And suddenly, eto na. Itinatuwa na ang Panginoon. Dininay. Itinakwil. Masakit yun, no? Ako nga, naranasan ko yun eh. Meron akong kakilala dito sa Taguig. Kilalang kilala. At kilala niya rin ako. One time, napunta ata ng Palawan. Pagdating doon, meron akong dating member na nandoon na nagpapastor na. Nagkakwentuhan sila. Sabi niya, dati ko pong pastor si Pastor Tony sa Taguig. Taga-Taguig po pala yun. Kilala nyo? Hindi ko kilala yun. Hindi daw ako kilala. Siyempre, hindi mo magsisinungaling yung dati kong member na yun kasi inaanak ko pa sa kasal yun eh. Pastor, kilala mo si ganito? Nagpunta rito. Tinatanong nga, hindi kanya kilala eh. Hindi ko alam kung nagbibiro or what. Pero siyempre, masasaktan ka eh. Okay ah. Hindi daw ako kilala. Kaya nung nagkita kami sa anniversary, tinawag niya ako. Nilampas ko lang ano ko. Sabi na isang pastor, Pastor, tawag ka niya again. Hindi ko yung kilala eh. Alam ko hindi ako kilala niyan. Hindi ko alam isa na. Pero si Lord, yung kanya grabe. Sa kasama mo yun. Kaya nanggaling muna dun eh, sa kasama eh. Diba? Hanggang siya'y hulihin, yung pagkahuli pala, lumasa na po. Yung kalad ka rin ka. Tinali ka habang dala-dala ka, nakagapos yung kamay mo, tinali ka. Okay? Tapos pinagpasapasahan ka, dadaling ka kay Poncio ganito, kay Poncio gano. Kung saan, wala pa naman sasakyan nung araw. Magdamag, hirap na siya. Tapos habang siya ay dinadala, pinuprosesyon, lumasa na ang Panginoon eh. Merong dinuduraan siya, niyuyurakan siya, merong nakikisipa, ganyan. Hanggang siya ay hatulan ng ilang palo. Alam niyo yung pagkakapalo sa Panginoon. Yung ginamit na mga latigo, nung araw yung latigong ginagamit sa kanila. Sa dulo nun may mga matutulis na bagay. Halimbawa, matulis na bato, bubog, na kapag pumasok sa iyong kalamnan at hindi lang ganun, bubulwak yung laman mo. Imagine niyo. Doon pa lang, bugbog na talaga. Tapos yung katad na ginamit sa kanya nung berdugo, may mga nakatanim din doon, nabubog. Kaya pag hinataw yun, alam niyo yung hataw, yung berdugo kapag humataw, walang awa yun. Walang awa. Yung buong lakas niya, ibubuhos niya. Kaya doon pa lang, lupay-pay na ang Panginoon.
Pero alam nyo ba, doon pa lang pwede na siyang mamatay. Pwede na. Pero hindi siya namatay para sa iyo. Dahil kapag namatay siya, doon pa lang sa pagkakabugbog sa kanya, wala kang kaligtasan. Kasi tutubusin ka niya doon sa krus. Kailangan makarating sa krus. Hanggang nung kinabukasan, eto na. Ipinarada na siya. Para dalhin dun sa Golgotha. Kung saan yung lugar na pagpapakuan sa kanya. At alam niyo ba, nakatatlong beses siya na nadapa. At hindi ordinaryong dapa yun. Yung nadapa ka lang sa sarili mo, makukontrol mo pa eh. Ito, nadapa kasi may pasan-pasan, tinutulak-tulak pa. Alam niyo yung tuhod ng Panginoon, barag-barag yan. Basag-basag yan. Hindi kayo makatulog na walang lotion. Niingatan nyo. Pag nagpe-pray kayo, ayaw nyo na rin lumuhod. Mangingitim. Si Lord, alam niyo po, wala na. At doon sa ikatlong pagkakadapa niya, pwede na ring mamatay. Pero hindi siya namatay para sa iyo. Hindi nakakayanin. Hindi nakakayanin ng isang ordinaryong tao na tumayo pa at pumasan pa ng krus. Hindi na kaya. At kapag nangyari yon, wala tayong kaligtasan. Kaya merong isang magsasakang parating na pagtripan ng mga sundalo. Hoy, di ka dito. Pasanin mo to. Walang kamalay-malay yung tao. Bakit to? Magsasaka lang ako eh. Ngayon pa man, pinasan niya. Pinasan niya. Kasi nga, akala ni Satan, nag-trip-trip lang sila. Lahat kasi ng tripping na ginawa ni Satan, hindi niya alam, magbubumirang sa kanya ito. Akala niya kasi tagumpay eh. Alam niyo ba na ang mission talaga rin ni Satan mamatay si Jesus? Sa pag-aakala, siya na maghahari. Hindi niya alam, yung kamatayan na yon ang magdideklara ng katapusan niya. Gabi na siya. Kaya niya kaya yung pinagtripan, pinagbuhat, ganun kagaling ang Diyos. Kasi nga nung nagkatawan tao siya, tao talaga. No? Hindi mapapasubalian. Tao talaga. Yung nga lang, hindi na natiling tao kasi nga nagkatawan tao eh. Diyos na nagkatawan tao. Bumangon na. Hanggang makarating dun sa burol, ipinako siya. Gano po, alam niyo, grabe. No? Wala namang anesthesia nung araw eh. Ewan ko kung napapanood nyo yung sa Pampanga, yung sa Kutod, sa San Fernando. Dami nagpapapako dun eh. Nagpapapako yun kasi nga may bayad yun eh. Daming turistang darating. Kukunan sila, ipipicture sa lugar na ako sa. At alam nyo yung pakong ginamit sa kanila? Yung ginagamit nila? Gawa sa stainless. At isang taon, nakababad yun sa alcohol to make sure walang tetano. At yung pakong ginagamit nila, hindi katulad ng pakong ginamit sa ating Panginoon. Kasi yung pako na ginamit sa ating Panginoon, 4 kantos yun eh. Ito yung ginamit nila, yung, alam mo yung stainless na nga, ang tulis-tulis pa. Kaya pag nilusot dun sa kamay nila, parang perdible na lang.
Ganun ho yun eh. Mga manloloko yun eh. Tapos habang pinapako, kinakapa. Dinadala ko sa yung, kung nasan yung anong parte na. Ingat na ingat din sila. Kaya ho yung nandun, sinungaling yun, malayo sa katotohanan yun. Pero yung kay Lord, grabe. Grabe. Tapos, nakita niyo, matapos po noon, niyukayok na yung kanyang ulo. Kasi siya rin yung magre-release eh. Kasi sabi ni Lord, walang makakakuha sa akin ng buhay na ito. Ano ibig sabihin? Kahit tadtarin mo ng pako si Jesus, hindi mo mamamatay yun. Kasi yung nature, being human and God, nandun eh. Hindi naman mawawala rin eh. Kaya siya namatay. Inirelease niya na. Pero bago yon, maingat ang Panginoon. Tinignan niya muna kung yung sinasabi ng lumang tipan, lahat ng propesiya doon ay naganap na. At nung nangyari na lahat ng iyon, tsaka niya sinabing, it is finished. Kasi magiging unfinished eh, kung meron pang hindi nangyari. Hanggang siya'y namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Kaya kung gusto niyo po yung resurrected life, bago pong mangyari yon, pumasan ka muna. Hindi naman pwedeng may sequence yun, no? Alam niyo ang good news? Ang good news, hindi ho mawawala ang problema. Yung problema mo kanina na nasolve mo, mamaya meron na naman. Dapat alam natin para ma-enjoy natin ang ministry. Ang nasabi na hindi na pwedeng baguhin kahit mag-pray ka pa ng paulit-ulit. Pag sinabi ng Lord magkakagera, magkakaroon ng mga sakuna, magkakaroon ng kagutuman, hindi mo na mapipigilan yan kasi sinabi na. Tingnan mo nung pandemic. Ang daming tumimbuang eh. Pero yung mga Kristiyano, nanatiling nakatayo. Kasi alam nila eh. Ano sabi ng Lord? Darating ang oras na magkakaroon ng paglalaban-laban, magkakaroon ng paglindol, magkakaroon ng kagutuman. Sinabi niya na yun. Pero ang maganda ron, subalit, hindi pa ito ang wakas. O dun tayo. Kahit pala mangyari yan, hindi pa naman tapos eh. Sa ating mga mananampalataya, may malaking role tayong pwedeng gampanan. Makakapanalangin pa tayo para sa kanila. Silang mga nangangamba, okay, narito tayo para pawiin yung kanilang pangangamba. Kaya talagang balik na tayo. Huwag ma-focus sa kawalan yung ating ginagawa. Okay yan, may trabaho tayo, pero hindi tayo nagtrabaho para mawala naman yung trabaho natin para sa Panginoon. Kasi siya may dahilan. Dapat ang nagpapasayat sa atin yung araw-araw na pag-aalala natin sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Naaral nyo na ba yung Lord's Supper? Ano sabi ni Paul? Itong aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, pinagpasalamat at pinagpirapiraso ito. At sinabi, narito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.
Matapos magapunan, kinuha ang saro at sinabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. At sa tuwing iinumin ninyo ito, alalahanin niyo ako. Basahin niyo po yung aral na yun. Ano nangyari doon sa mga Kristiyano? Kaya yung mga taga-Korinto? Winalambahala nila yon. Ano ginawa nila? Yung iba, nakipag-unahan. Nung makita may tinapay, kinain yung tinapay. Inubos. Para sa Lord Supper yun eh. Yan siguro dahilan, Pastor, kung bakit host channel ang ginagamit natin ngayon. Kasi walang dating eh. Wala arrive eh. Pero tinapay, sarap. Ganun ang nangyari. Walang respeto. Kinain nila yung mga tinapay. At yung alak, nilaklak. Naglasingan sila. Alam niyo po yung mag-take ka ng shot ng alak, yung shot lang, medicinal yun. Pero yung ubusin mo, patay ka dyan. Malalasing ka. Kaya ang sabi ni Paul, yan ang sanhi kung bakit ang iba sa inyo nagiging masasakitin at ang iba'y nangamatay pa nga. Di ba? Nabasa niyo yun? Bakit sila namatay? Kasi hindi nila ni-recognize, hindi nila in-acknowledge yung power ng Lord's Supper. Basta sila mabusog lang. Tawag ni Kristo diyan, mga Kristiyan. Di man kayo nasunod sa akin eh. Dahil lang sa mga himalang ginawa ko. Nasunod kayo dahil sa mga tinapay na mabubusog kayo. Anong tawag doon? Christian. Active lang pag anniversary. Lapit na, December 10. Once a year mo lang makita. Okay. Kaya dapat po, i-recognize natin yung message niya. Huwag niyo ipawalang bahala. Kung alam niyo lang yung power ng Lord's Supper, alam niyo ba kami mag-asawa, nagsisimula ang araw namin sa Lord's Supper. Yes. Hindi kami, everyday may Lord's Supper kami nagpe-pray. We remember always yung ginawa ng Panginoon doon sa krus. This is my body, sabi ni Jesus. I-recognize mo yung katawan na yon. Yung katawan na yon, hindi lang yun ang naging sanhi ng katubusan mo. Yung katawan na yon ang nagpapagaling sa karamdaman mo. By His stripes you are healed. Isaiah 53 verse 5, 1 Peter 2:24. Hindi nila na-recognize, kaya nangamatay sila. Pag inaral niyo yung mababasa niyo, nga no, ganun pala nangyari sa kanila. Takay mo, tinungga yung alak, nalasing. O paano namatay, pastor? Nabagok eh. Gusto niyo pa maglasing. Ang iba, kinain yung paano namatay? Na-impatyo. Nabulunan niya, so, hindi pwedeng ganon eh. Recognize natin, i-acknowledge nyo. Every word of God, there's a power. Every messages, every teaching, basta sa Panginoon yan, may kapangyarihan yan, unawain mo lang, tanggapin mo lang, lalaya ka, magagamit ka pa ng Panginoon. Amen? Kaya ako sinabi ko, ako'y Kristiyano, mamamatay na Kristiyano. Kailangan declare natin yun. Hindi tayo nangangamba, di ba? Yung mga Muslim nga handang pumatay para lang sa ideolohiya nila. Pinaglalaban nila. Kahit kargahan sila ng bomba sa katawan. Karangalan nila. Kaya lang mali yung kanilang prinsipyo. Di ba? Kasi nga, marami daw birhen na babae ang nag-aantay sa kanila. Imagine. Pati sa langit, gusto marami pa rin silang asawa. Hindi pwede. Mali, no? So, dapat tayong mga Kristiyano. Pakita natin. Amen? Let's all stand. Tumayo po tayo.
Hindi ko alam kung ano sa mga mensaheng nabitawan ko ang nag-strike sa iyo. Ano yung mensahe na nangungusap sa iyo? O sa paanong paraan ipinauunawa ng Diyos sa iyo ito? Mga kapatid, ito yung pagkakataon na kilalanin natin at i-recognize natin. Hindi rin mapapasabalian na tayo mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon ay matulad kay Kristo. Kung paano sinabi ng Panginoon, mananatili ako ang katapatan sa akin kahit na hindi ka nagtatapat. Subalit, yung ating katapatan ay dapat nagre-reflect sa relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi mo kayang i-deny si Jesus. Jesus is Lord over yourself. Let's bow your head and close your eyes. Yes, Lord. Salamat po sa mga mensahe mo. Salamat sa katuruan. Ginamit mo si Apostol Paul, si Timothy, at ang mga karanasan para ipaunawa sa amin ang katapatan. Kung meron man dapat maging tapat sa simbahang ito, Panginoon, kaming mga miyembro, hindi namin ipagkakait kung anong meron kami para suportahan ang simbahan na ito na pinagdalan mo sa amin. Ang katapatan masusukat, Panginoon, sa paghahalaga namin sa iglesyang pinagdalan mo sa amin. And we thank you, Lord. Hindi man kami karangyaan katulad ng mga mararangya sa aming paligid. Ang importante sa amin, mayroon kaming tapat na Diyos na pinaglilingkuran. And we thank you, Lord. Salamat po. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin susuportahan ang programa ng simbahan upang marami pang kaluluwa ang maabot nito. Tulungan mo kami na sa aming mga ibinibigay, hindi kami ang magpapasya, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Magkakaloob, magikapo, hindi kami ang magdi-design, kundi ang kaluwalhatian mo sa buhay namin. Ayaw naming masanay sa mga maling natutunan. Gusto namin, Panginoon, na kung paanong ikaw ay Diyos ng katapatan. Tulad mo, magkaroon kami ng katapatan. Sapagkat every time, Lord, ginagawa namin ito sa simbahang ito, sa iyo namin ginagawa. And we thank you, Lord. Salamat sa buhay ng aking mga kapatid na narito. Salamat sa buhay nila, sa bawat pamilya. Nananatili sila, Panginoon, para ikaw ay sambahin, paglingkuran, alalahanin. Salamat sa buhay ng kanilang pastor, si Pastor Iray. Dalangin ko, Panginoon, patuloy ang kalakasan, karunungan, kamtan niya. Salamat, Panginoon, nagdaos ng kanyang kaarawan. Sa taon 63, malakas, matatag,
na pinatatatag mo siya. Salamat, Panginoon. Subalit, hindi rin namin mapapasubalian, Panginoon, ang buhay namin ay hindi panghabang buhay sa mundong ito. Subalit, kung dumating man, Panginoon, yung panahon na kami tatawagin mo na at kukunin mo na, dalangin ko, handa na ang simbahan para ipagpatuloy ito. Ang mga kapatid kong naririto, Panginoon, ihanda mo na sila sa puso't isipan, mananatiling Kristiyano, mamumuhay na isang Kristiyano, maglilingkod na isang tunay na Kristiyano. Sa iyo, sa aming pamilya, at sa aming kapwa. Marami pong salamat, Panginoon. Basibasan mo po at pagpalain mo ang buhay nila. Lord, may mga bagay na dapat kaming bitawan. May kurot, parang mahirap, pero kailangan namin desisyonan. Subalit sa aming pagbitaw, batid namin, ang lahat ng ito'y mauunawaan din namin sapagkat ikaw ang magpapaunawa nito. Lord, binibitawan na po namin. Binibitawan na namin. At aming tatanganan ang tanging iyong karangalan at ang iyong kalwalatian. Salamat po, Panginoon, for the new fresh anointing, powerful Spirit you given to everyone. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' mighty name. Everybody say amen.